9 karat or 9K na gold, kung ito ay walang tatak, paano mo malalaman na ito ay 9 karat? At yan po ang ating tatalakayin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga idol. Ano po? So, bago po tayo magsimula, shoutout po sa ating masipag na taga-subaybay kay Melboy. Ano po? Kay Melboy L. Aceves ng Kamanhak, Dumaguete, Negros Oriental. So, idol, yung iyong order na bato at asido, yan na po. Pinadala ko kanina, 11 AM. So, sa LBC, ako ay bumiyahe pa ng isang oras. Nasa 12 to 15 kilometers ang aking tinakbo sapagkat walang LBC dito po sa amin. Mapalad po kayo dahil may mga tutorial na, meron pa kayo nakukuha ng gamit. Pag sinundan niyo po ang ating channel, ginamitan niyo po ng asido at bato, magiging biyasa po kayo sa pagkilatis ng ginto. So, pag-aaralan po natin ngayon ang tungkol po sa 9 karat of gold o siyam na kilatis ng ginto. Shoutout po sa lahat ng taga Oriental, Negros Oriental, sa pangunguna ni Melboy Aceves. Ano po? So, pagdating po sa usapang 9 karat, ito po ay siyempre mababa siya na 1% sa 10 karat. Ano po? At pagdating po naman sa paggamit ng asido sa 10 karat at 9 karat, meron po silang pagkakahawig, ngunit may konti din pong pagkakaiba. So may example po tayo ngayon ng 9 karat of gold, siyam na kilatis ng ginto, at ito po ay isang singsing na may bato, diamond na maliit, brilyante. At ito po ay white gold. So, ang pangalan po nito ay may tatak po na JT sa loob. Tignan niyo po. Ang ibig sabihin po ng JT ay Jewelry Trade Corporation. Ibig sabihin, ang singsing pong yan ay pagmamayari o produkto ng isang kumpanya na kung tawagin ay Jewelry Trade Corporation. Ibig sabihin sila po ay korporasyon. Marami po ang nagmamayari sa company ito. At ito po ay imported. Ano po? Ang kanyang size, yan po ang tatak, 36. Okay? At meron din pong tatak na SL. Ibig sabihin po ng SL ay stop loss. Ingatang mawala o itigil ang pagkawala. Ibig sabihin, ingatan sapagkat ito nga po ay mahalaga. May tatak po na 375. Ibig sabihin ng 375, yan po ay equivalent ng 9 karat of gold. Ngayon, paano po malalaman kung ang isang ginto na alahas o gintong gold bar o ginto na anumang klaseng pagkaginto yan, paano malalaman kung ito ay 9 karat, gayong wala po itong tatak? So, number 1, gagamitan niyo po yan ng asido at bato. Hindi po yan pwedeng mawala. Kapag ang isang ginto ay 9 karat, hindi mo po yan mamimensyon kapag wala pong tatak, kung wala ka pong bato at asido. At dapat may knowledge ka din po kung paano gamitin ang bato at asido. Okay? Susundan niyo po lagi ang ating channel, ang ating mga video para po kayo ay mabiyasa sa pagkilatis po ng gold. So, ang gagawin po natin ay bubuhusan mo ng asido. Okay? So, ito po kasing singsing natin na ito ay white gold. Kaya po yan ay puti. Yan po ay yellow gold na tinubog sa rhodium. Kaya po nagiging white gold po yan na maputing maputi. Ano po ang kanyang labas. Ngunit yan po ay 9 karat of gold. So, paano malalaman
kung ang iyong alas ay 9 karat pag binuhusan po ng asido. Panoorin niyo po itong ating singsing ng ating buhusan ng asido. Yan. So mapapansin po natin, kapag ka po ang ginto ay 10K, wala pong reaksyon kapag ka binuhusan ng asido, ngunit pumupula ang kanyang pinagpatakan. So yan naman pong 9 karat, palibhasa mababa ng 1%, may reaksyon na pong konti yan. Magbeberde na po siya ng konti. Kapag iyong binuhusan ng asido, kukulo ng konti at magbeberde po ng konti lamang. Ngunit ang kanyang pinagpatakan ay nagiging kulay pula. Nakatulad po ng 10K. Ang 10K nga lang hindi po nagbeberde. Okay? So, ang 8K naman, kapag binuhusan mo po ng asido, ayon sa ating mga video nauna, magbeberde at may halong itim at mangingitim yung pinagpatakan. Ito po namang 9K, bagamat nagberde siya, hindi po masyadong matingkad ang kanyang pagkaberde at wala pong itim na makikita ka sa kanyang pinatakan na alahas or wala ka pong makikitang halong kulay itim sa kanyang pagkakulo. Bagamat nagberde, wala pong halong itim at ito po ay kulay pula lamang ang pinagpatakan kumpara sa 8K na nangingitim kapag pinatakan po ng asido. At ang singsing po ito ay meron po itong brillantitos. May diamond pong tunay yan. Pag sinabi kasing brillantitos, maliit po yan na diamond. Ngunit yan po ay tunay na diamond. Yan po, kaya nga po may mga logo na sa loob ng kanyang singsing. Lagi po nating pakatatandaan, yung ganyang mga tatak ng alahas, singsing o kwintas, yan po ay mga imported, original na tatak po yan. Hindi po yan kayang gayahin ng mga peke. Wala ka po makikitang fake na ganyan ang pagkakatatak. So yan po ay original at pagdating po sa white gold, imported po ang ganyang mga alahas. Nawa po ay may natutunan po kayo sa ating video. At kung inyo pong nagustuhan, kung kayo baguhan, pakisubscribe niyo po ating channel, paki-like and share, at kung may mga katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Remind ko ulit po ang 9K pag pinatakan ng asido, may reaksyon, kulay berde, ngunit light lamang, ano po, at walang halong itim. Kung ikukumpara mo sa 8K na mas mababa, magbeberde ng matingkad-tingkad na may halo na pong itim at nangingitim yung pinatakan, pero yung 9K, walang itim, walang papatakan na kulay itim. Marami pong salamat. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam.